episode natin for 2026 ng Kapihan sa PDP. Naalala niyo ba yung Kapihan sa Legazpi na ginagawa dati ni Tatay Digong? Tama? In Davao. Taga Davao kasi ako. So, yun yung nakonect ko ngayon. So anyway, ladies and gentlemen, kanina in-introduce na sa atin kung sino yung magiging members ng panelists natin this morning. And the reason is because gusto nating himay-himayin kung ano naman nung pahayag 2025. Because, we've only seen yung isang aspect o yung isang result which was about the cabinet, but there's so much there. In fact, ni-review ko kasi pinadala na ako ng copy ng buong resulta ng pahayag 2025, and there's so much na dapat nating talakayin doon. But also, we believe that surveys are very, very important because they're like early warning signs para sa atin. But I also believe na parang we're also entering the second phase, aside from the survey, which is the conscience phase, where we get to hear people, mga insiders, mga nasa loob, na nagsasabi ng totoo at anong talagang nangyayari. Okay? So they give a face to that dun sa mga numero na nakikita natin sa mga surveys. So ayan. So kaya nandito po ngayon, kasama natin yung mga very credible people na pwedeng magsabi sa atin kung nasaan tayo in terms of yung political landscape natin ngayon, paano na ba yung standing ng presidente natin, ano talaga ang nangyayari, ano yung mga realities doon sa loob. So, and that's gonna be the discussion this morning. So I'm sure you guys are excited as much as I am also excited kasi kasama natin ngayon yung mga experts. So, so Pahayag 2025, alright? Can you please tell us about paano po yung konting background sa yung methodology na ginagawa yung survey para maintindihan ng mga tao natin? Oo, Salamat Rob. Yung sa methodology, siguro kailangan kong i-emphasize dito sa several things. One, pag compared kami sa ibang survey firms, ang aming respondents, registered voters. Doon sa dalawa, likely voters. So may filter question kami doon at tinatanong namin, nakaboto ka ba ng 2016, 2019, 2022, 2025? So pag hindi, at na-miss niya dalawa, hindi namin kinukuha yon. When I say hindi namin kinukuha, yung market panel. So the second difference is hindi kami face-to-face, may market panel kami na yun ay nasa Singapore. Ang pangalan niya Pure Spectrum. It's a US firm located in the region, based in Singapore. Pure Spectrum maintains at any given time 200,000 registered voters. So paano namin ginagawa yun? We come up with the demographics. Ito yung gusto namin in terms of age, ito yung gusto namin in terms of social economic status, ito yung gusto namin in terms of profession, yung gender, at parity naman yun Kasi pag titingnan mo sa Philippine Statistical Authority, 49-51 ang gender. So walang pagkakaiba. So yun nilalagay namin. Siguro the other stark difference is since panel, may computer ka. So hindi yan yung kumakatok sa pintuan, tatanungin. Sa amin, may 200,000 registered voters, binobola yun. Tapos ang sasabihin namin, kailangan lang namin 1,500 respondents. So yung 1,500 respondents, galing doon sa 200,000 voters na mini-maintain ng Pure Spectrum. From there, papadala ng email para pumunta doon sa portal na nandun yung questionnaire. Tapos doon nila sasagutin. So the other difference is, yung traditional survey takes 1.5 months, we take 11 days. At kaya namin nagustuhan yung market panel kasi mabilis. Hindi yung nagre-react ka sa dated result, Yung sinasabi na nag-react ka ngayon sa isang survey na October pa. Diba? Maraming gano'n naglalabas piece by piece, tapos hindi na ngayon relevant yung result, pero ngayon lang linabas. So, kaya nga ang parating nagtatanong, bakit magkakaiba kayo ng result? Dahil dun sa methodology, magkakaiba kami.
So from pag natapos mo sagutin yung questionnaire, doon napupuno yung 1,500. The other difference is by geographical location. Doon sa iba, 3 lang, Luzon, Visayas, Mindanao, or at most 4, kami 5. North Luzon, NCR, South Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit i-separate namin yung South Luzon? Kasi critical yung Bicol. Ang Bicol has never been represented. Pag sinabi mo sa South Luzon, Calabarzon usually yung kinukunan. And then, nag-i-introduce kami ng mga metrics na never ginamit before. As in, emotional quotient. Hindi na IQ ang labanan ng leader, bagkus more of EQ. How do you relate with your voters? Nag-introduce kami nung sino ang napupusuan versus sino ang iboboto mo. Naniniwala kami, may bumabatikos, ba't daw hindi kami naglalabas ng presidential forecast? Kasi wala pa akong nag-file ng COC. So lahat itong mga presidential horse races, parang mind conditioning. Kasi kung mahina yung isa, hindi mo na isasama. Kami, magkakaroon kami ng presidential at vice presidential forecast around the announcement, which is like December 2026. And then, yung recent ROB, nag-introduce kami ng generational. Nag-introduce kami ng boomers, ng X, ng millennials, ng Gen Z. Kasi gusto namin makita ano ang impact by generation. So marami kaming ini-introduce dahil yon ay lessons learned from some of the national campaigns I handled na parati sinasabi ng kliyente, bakit ganito? Where is the peak? Paano nagre-react tayo 1.5 months delayed? So, yun yung mga reforms na inumpisahan namin sa pahayag. Siguro ang pinaka-major difference, yung pahayag is our corporate social responsibility, which means kami ang gumagastos. Madalas tanong yan sa survey firm, sinong gumagastos. Kami po ang gumagastos ng quarterly namin. At binibigay namin yon hindi strip piece, kundi buo. So yung public deck, kung mahilig kayo sa numero, mahilig kayo political junkie kayo, you can readily download the whole, mga kuminsan 100 plus slides Dina-download namin yun at pinababayaan namin yung taong bayan na mag-analyze ng kanilang sa tingin nila dun sa numero. So, paminsan-minsan may kinokorek kami, pero parati kong sinasabi dun sa team, analysis nila yan. For so long as we correct what is in our data and they analyze it differently, kanila yon.